ibang mga balita naman po ay nababala mga eksperto sa ekonomiya sa patuloy na paglakas ng piso kontra dolyar dahil kung magpapatuloy daw ito, maaaring makasama ito sa export industry pati na po sa employment. May live report si Julius Segovia. Julius. Sige, hindi lang pala mga OFW ang apektado ng paglakas ng piso kontra dolyar. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, kawalan ng trabaho ang higit na masamang dulot ng paglakas ng piso kontra dolyar. Nasa 40 peso level na ang kada dolyar at mas pinangangambahan ng gobyerno ang forecast ng ilang eksperto, gaya ng investment firm na Goldman Sachs na posibleng umabot pa sa 37 pesos and 50 centavos ang palitan. Kaya ang sinasabing paglago ng ekonomiya ng bansa, posibleng maging pansamantala lang daw ayon sa ilang ekonomista. Paano raw lalago ang ekonomiya kung walang umaangkat ng produkto natin? Exports o ang mga produktong ibinebenta sa ibang bansa ang higit na tinatamaan ng lumalakas na piso. Sige, imbis daw kasi na sa Pilipinas bumili ng produkto ang Amerika halimbawa, sa ibang bansang mas mura raw ang mga bilihin na lang sila aangkat. Posibleng maapektuhan din daw ang industriya ng business process outsourcing gaya ng call centers. Ang ilang exporter kanya-kanyang diskarte para mapanatiling masigla ang negosyo sa kabila ng lumalakas pang halaga ng piso. Pero sabi rin ng ilang eksperto, hindi na dapat pang palalain ng gobyernong sitwasyon. Habang maaga, dapat na raw itong manghimasok para hindi na tuluyang lumakas ang piso. Ayon sa ekonomistang si Dr. Vic Abola, makatutulong kung babayaran na ng gobyerno ang mga utang nitong dolyar. Makabubuto rin daw kung patuloy na bibili na ang BSP ng dolyar. Mas marami raw kasi ang apektadong sektor ng paglakas ng piso kaysa sa mga nakikinabang dito. Sa huli, Jiggy, ayon sa mga eksperto, para masabing totoong lumalago ang ekonomiya, dapat daw masolusyonan ng gobyerno ang problema sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Julius Segovia.